Karangkada, live traffic update muna tayo at ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang feed mula sa MMDA Metro Base. Sa right side ng inyong mga screen, yung nakikita nyo halos hindi gumagalaw, masakyan or mabagal talaga. Yan ay yung mga papuntang Monumento at NLEX. Samantalang nasa left side ng inyong mga screen, yung maluwag ang daloy ng trapiko, yan naman yung papuntang Quezon Avenue at Makati area. Samantala, silipin din natin ang traffic situation dyan sa may C5 Kalayaan. Sa right side ng inyong mga screens, actually parehas mabagal ang daloy ng trapiko, pero nasa right side niyan, yan yung papuntang SLEX at BGC. Samantalang nasa left side, yung mas mabagal ang daloy ng masakyan, yan naman yung papuntang Libis at Cubao area. June 4, 2025, Miyerkules, nag-aalab ang isyu ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Aarangkada pa ba ito o tuluyan ng titirik sa Senado? Patuloy ang pagharurot ng mga balita. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako si Jackie Manabat. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa East 30, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Investigasyon ng Kamara sa maanumalyang confi funds ni VP Sara tapos na. It is a uniform of duty. Hindi po yun katanggap-tanggap. Kino-consider nila na baliwalain yung kanilang trabaho. Ang kawalang aksyon ng Senado o mas masahol pa, ang tahasang pagtanggi nitong ituloy ang paglilitis. Mga mambabatas may banat kay Senate President Cheese Escudero dahil sa impeachment delay. Takot ba daw si Escudero kay VP Sara? EDSA revealed, iniurong lang pero itutuloy pa rin ayon sa DOTR. Murang bigas, isinusulong na gawing pangmatagalang programa ng pamahalaan. At CJ Opiaza, kinoronahan na bilang Miss Grand International 2024. Nagpositibo sa iligal na droga ang driver ng truck na umararo sa ilang sasakyan sa Batasan San Mateo Road sa Quezon City noong May 28. Ayon sa Quezon City Police District, walang na-recover na iligal na droga o paraphernalia sa truck matapos itong inspeksyonin, pero nagpositibo sa drug test ang truck driver na si alias Erwel sa Shabu. 3 tao ang namatay at 7 ang nasugatan sa nasabing insidente. Sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at multiple damage to property ang driver. Maharap din siya sa kasong paglabag sa Anti-Drunk and Drug Driving Act. Arestado sa bypass operation sa Surigao City ang 3 high-value individuals kahapon ng madaling araw. Nakuha sa kanila ang 115 grams ng hinihinalang shabu na may street value ng mahigit 700,000 piso. Isa sa mga nahuli ay casual employee ng government umano. Kakasuhan ang mga naaresto sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, inilunsad ang Joint Coastal Patrol ng Philippine National Police, PDEA, Navy at Coast Guard. Layunin nito na bantayan ang bentahan ng droga sa karagatan. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutal. Nagsanib puwersa ang Philippine National Police, PDEA, Philippine Navy at Philippine Coast Guard para magpatrolya sa karagatan na sakop ng Zambales at Bataan. Ito ay kasunod ng balitang nakakita ang mga mangingisda ng 200 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos. 10 sako ang naibalik ng mga mangingisda pero marami pa daw ang naiwan sa laot. Kaya po yung probinsya po ng Pulis sa Bataan po at Zambales po ay magtutulong po at kasama po yung Philippine Coast Guard, yung maritime group po natin, and of course yung Philippine Navy po natin para mag-conduct po ng joint patrol po. Baka sakali pong may makita pa po tayo ng mga lumulutang na bahagi po itong na-recover natin na illegal drugs. Ayon sa PDEA, may mga sindikatong sinasadyang maglagay ng droga sa laot at nilalagyan ng tracker. May incident din na tinatapon lang nila itong shipment nito and kinakabitan po lang ng tracker.
And then sinusundo lang po ito ng na may GPS GPS tracker na mga equipment na kinakabit nila doon sa drugs. Pero sa mga drogang nabingwit ng mangingisda noong May 29, wala namang tracker na nakita. Panawagan ng mga otoridad sa publiko makipagtulungan laban sa kanilang kampanya kontra droga. Hindi daw kasi ito ang unang pagkakataon na may nakuhan droga sa Zambales. Kung meron po kayong matatagpuan o meron po kayong alam na meron pong nagtago po ng posible pong bahagi po nitong illegal shipment po ng drugs ay iparating niyo po yan at para maalalayan po kayo ng kapulisan po ng Bataan at Zambales po. Ayon sa Police Regional Office 3, hindi na bago ang pagpapadaan o ang pagpapalutang ng iligal na droga sa karagatan. Nitong nakaraan, nasa 500 kilo ng iligal na droga ang nasamsam sa isang resort dito rin sa Zambales kung saan napatay ang ilang sangkot na Chinese nationals. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Pinawi ng Philippine National Police ang pangamba ng Commission on Human Rights sa ikakasang mas pinalakas na kampanya laban sa ilegal na droga. Tiniyak ni PNP Chief Nicolas Torre III na hindi mauulit ang pag-abuso sa karapatang pantao na nangyari umano sa nakalipas na administrasyon. Narito ang report ni Ryan Paraboles. Nanawagan ng Commission on Human Rights sa liderato ng Philippine National Police na maglabas ng guidelines para sa pagpapatupad ng paramihan ng huli laban sa iligal na droga. Sinabi ng CHR na posibleng pagmula ng pang-aabuso ang direktibang ito, lalo na kung ito ang gagamiting basehan ng performance metrics sa mga pulis. Gayunman, pinawi ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang pangambang ito ng CHR. Ayon kay Torre, ipatutupad ng PNP ang batas na may paggalang sa karapatang pantao at due process. Handaan niya ang PNP na makipagtulungan sa CHR para mabantayan ang anumang pang-aabuso ng mga pulis. Paalala rin niya sa mga pulis, mas maging masigasig sa pag-aresto sa mga sangkot sa droga. Gayunman, nilinaw niya na hindi lamang sa pagsugpo ng iligal na droga ang pagpapatupad ng paramihan ng maaresto ng mga pulis, kundi para sa pangkalahatang krimen sa bansa. Iginiit pa ni Torre na paramihan ng mahuhuli ang kanyang utos sa mga pulis at hindi mapapatay. Ito ang ating gustong emphasize dyan. Huli, hindi patay. Okay? So kahit nagaano karami dyan, kahit umabuso ang pulis dyan, pag sa tingin nila, walang basihan ng huli ang pulis, tandaan natin. Human rights, basic human rights, ang right for counsel. Andyan ang ating PAW, si Attorney Persida Acosta. Libre ang mga abogado dyan sa lahat ng mga city centers, municipal centers, merong PAW. Kuha sila ng PAW, asuntuhin natin ang pulis kung sa tingin nila ay nagmamalabis ang mga pulis. Kailangan din aniyang may warrant of arrest o sapat na legal na batayan ng pag-aresto. Dagdag pa ni Torre, patuloy ang pagsasanay ng mga pulis sa paggamit ng non-lethal tactics at makataong pagtrato sa mga dinadakip. Tiniyak din niya sa CHR na naaayon sa batas ang kilos ng PNP. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa OFW na nakunan habang nasa biyahe ng Jeju Air mula Pilipinas papuntang Incheon, South Korea para mabigyan siya ng kaukulang tulong. Ayon sa DMW, bumiyahe ang OFW kasama ang kanyang pamilya mula sa Clark International Airport papuntang Saipan pero nag-layover sila sa Incheon Airport. Sa kasamaang palad, nakunan siya sa flight at patay na nang dalhin sa ospital ang sanggol. Nangako ang DMW na sasagutin ang bayad sa ospital at iba pang medical na gastusin ng OFW. Bakante na ang isa sa 15 upuan sa Korte Suprema matapos magretiro si Associate Justice Mario Lopez nitong Hunyo 4 sa edad na 70. Itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2019 si Lopez ay nagsilbi rin bilang chairperson ng 2024 bar examinations. Dahil dito, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang magtatalaga ng kanyang kauna-unahang justice sa Supreme Court, kabilang sa shortlist ng Judicial and Bar Council, ang Court Administrator Raul Villanueva, ilang Court of Appeals Justices at si Solicitor General Darlene Berberabe.
Tinapos na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang investigasyon sa 612.5 million pesos confidential funds ni Vice President Sara Duterte. May report si FMR Senior News Correspondent Willie Delgado Jr. We will now call on the roll. Opisyal nang tinuldukan ng House Committee on Good Government and Public Accountability na pinamumunuan ni Manila Representative Joel Chua ang investigasyon sa issue ng 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President. Ayon kay Chua, susundan ito ng pagbuo ng committee report na ihahain sa plenaryo sa pagbubukas ng 3rd regular session ng 19th Congress. Inaayos pa dahil kinukulit ko pa lahat. Hindi lang naman ako magdidesisyon yan. It's going to be the committee. So, syempre, lahat ng mga opinion ng mga miyembro, kukunin ko. Tapos lahat yun, pagsasama-samahin. Bagamat tumanggi siyang ilahad ang nilalaman ng report, sinabi ni Chua na hindi malayong irekomenda ang pagsasampa ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan sa mga naunang pagdinig, lumutang ang umano'y kahina-hinalang paggasta ng OVP at DepEd sa confidential fund gamit ang mga pangalan at transaksyong hindi naman tugma. Kabilang ang isyong ito sa mga probisyong nakasaad sa Articles of Impeachment na ngayon ay nakaumang sa Senado. Sa darating na Lunes, inaasahang iyahay naman ng House Blue Ribbon Committee ang kanilang sariling ulat. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Mainit ang issue ng pagkakaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Marami ang nagtatanong, saan nga ba patungo ang proseso? Kasama natin ngayon via Zoom si former congressman at legal expert Attorney Barry Gutierrez para himayin ang legal na kalalabasan nito. Magandang hapon po, Attorney Barry. Maraming salamat po sa inyong oras. Jack Batallones at Jackie Manabat po. Magandang hapon, Jack at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa punto pong ito, meron po bang epekto yung postponement nitong Senate trial sa bisa ng Articles of Impeachment? Well, yun yung sitwasyon na parang ginagawa ng Senado ngayon, di ba? Kasi kung pabalikan natin yung sinabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino nung isang araw, parang ang kanyang posisyon na pinapalutang ay kung hindi matatapos na ang impeachment trial sa loob nitong 19th Congress ay hindi na daw pwedeng itawid sa 20th Congress. Kaya ibig sabihin nito, yung ginawang suspension ni Senate President Chis Escudero, at papaalala ko lang, hindi lang yan yung June 2 to June 11. February pa lang, nakasampa na itong Articles of Impeachment. Hindi kinilusan. So yung 4 na buwang pagpapaliban ng Senado na kilusan at aksyonan itong Articles of Impeachment na ito, parang lumalabas ngayon ay posibleng, kung masusunod yung interpretasyon ng ilang senador, ay matutuldukan bigla itong impeachment na hindi pa man lang nagsisimula ang impeachment trial. O nga, si Attorney, no, yung sinasabi, actually nagtuturoan yan eh. Yung in-interview sa press con kahapon, si Senate President Chis Escudero, itinuturo naman niya yung Congress daw, hindi daw to inaksyonan ng matagal. Anong reaction niyo po dun sa ganong klaseng sagot ni Senate President Escudero po? Tingnan natin yung timeline, di ba? Sinampa yung mga impeachment complaints sa Kongreso December, di ba? December nagsampa yung una, tapos bago matapos ang taon, may pangatlong impeachment complaint na na-file. So sabihin na natin hindi nila kagad nakilusan, pero February, di ba, nagkaroon tayo ng mahigit 200 na mga kongresista na nag-endorse ng impeachment complaint at ayon sa ating konstitusyon, 1/3 vote lang ang kailangan sa House of Representatives para matransform yung impeachment complaint into Articles of Impeachment. At ayon sa ating konstitusyon, kapag nagawa na ng Kamara ang trabahong yun, ang bola na sa Senado na. At malinaw, sinasabi, trial shall forthwith proceed. At ito, ilang beses na pinag-usapan to. Kaya nga po, iba-ibang interpretation. Ito, pero wala namang interpretasyon ito eh. Forthwith, tingnan mo sa dictionary, kahit anong dictionary. Ang ibig sabihin, immediately, agad-agad. So, di ba, ordinaryong pagkakaintindi ng forthwith, ibig sabihin, agad-agad. So,
mula noon, walang nangyari. Di ba? February, March, April, May, June na tayo ngayon. So ako, medyo hindi naman yata tama na ipapasa ni Senate President Cheese Escudero yung sisi sa Kamara dahil ang Kamara 1 month lang nakapag-file na ng articles of impeachment. Sila 4 na buwan, wala silang ginawa. So di ba medyo yung mas malaking delay nasa bahagi ng Senado sa prosesong ito. Yun nga po, na-delay na nga. Lalo pa dinelay for next week na, di ba? Ang mangyayari is June 11, then June 12 is wala namang pasok. Tama ho, di ba? Tama. Yes, and then, attorney, ganito, may legal remedies pa bang pwedeng gawin? Kung sakali lang, marami na nag-anticipate na i-dismiss yan sa June 12, pwede ba silang lumapit sa Supreme Court para i-compel ang Senate po? Well, ako tingin ko, madami nang nagpaplano na pag nilabas nga itong, at kinonfirm na yata kanina ni Senator Bato de la Rosa, na meron ngang pinapaikot na resolution na meron silang inimbentong termino dyan, de facto dismissal. Na sa totoo lang, wala nakalagay sa konstitusyon na merong ganong kapangyarihan ng Senado. Pero sabihin na natin, ipapasa nila ito. Meron na mga nagsasabi na handa silang mag-file ng kaso sa Korte Suprema para questionin ang legalidad at pagiging sang-ayon sa konstitusyon nitong ganitong klaseng pagkilos ng Senado kung sakali man. Attorney, nabanggit nyo na nga, no, de facto dismissal at inamin na nga rin ni Senator Bato kanina na galing sa opisina niya. Meron bang gravity yung ganitong klaseng mga papel? And how serious should we be taking this? Kailangan i-take natin seriously kasi buong Senado na to, well, karamihan ng mga senador mukhang ito ang nagiging posisyon. Sa aking pagkakaalam, sa 4 na buwang lumipas, 2 senador pa lang ang nagsasalita, si Senator Risa Ontiveros at si Senator Coco Pimentel, para manawagan na hindi, dapat simulan na natin itong impeachment trial na ito dahil ito ang mandato natin sa ilalim ng konstitusyon. Pero ito papaliwanag ko lang para malinaw. Kung sinasabi nila ngayon na hindi pwedeng tumawid yung impeachment complaint from the 90th to the 20th Congress at dahil nga wala na silang oras, ay wala na silang magagawa. Kailangan na lang nilang i-dismiss. Pero ang tanong ko lang, bakit naubusan ng oras? Bakit tayo umabot sa puntong ito? Di ba? February pa sa inyo na yan eh. Kung alam naman pala nyo na kailangang tapusin within the 19th Congress, February pa lang nagtrabaho na kayo. Kasi obligasyon to eh. Hindi naman ito option o na parang suggestion sa parte ng konstitusyon. Ito ay trabaho nila, tungkulin nilang kailangan gawin. So, kung talagang naniniwala sila na dapat pala ay natapos ito sa loob ng kongresong ito, edi dapat tinrabaho na yan simula pa lang, hindi pinaabot sa puntong ito. Ibig sabihin, kaya lang tayo umabot sa puntong ito ay dahil sa kapabayaan din ng Senado mismo. Kaya naguguluhan ako dito sa kanilang pinapropose ngayon na de facto dismissal. Ganong yung de facto dismissal na yan ay nakabatay sa sarili nilang pagpapabaya dito sa issue na ito. Attorney Barry, ganito, marami din kasi yung siyempre marami naglabasan ng mga analyst ngayon nga. Ang armchair analyst pa yung iba, alam natin. Attorney, masasabi nyo ba, ang sinasabi nga lang, pag natuloy yung impeachment trial, on trial din ang mga Senate natin kasi sila yung mga judges. So makikita sila ng mga tao, makikita kung paano sila magde-decide. Tingin nyo, kung sakali nga, ang sinasabi, kaya nila ipapadismiss dahil ayaw na nilang ilabas yung mga ebidensya na malalakas. Kasi malalagay sila sa spot eh. Anong tingin niyo po dito, attorney? Hindi mo nga maiwasan na isipin yung ganon. Kasi, di ba, sa buong kasaysayan natin, ngayon lang nangyari na simulan man lang yung impeachment trial ayaw gawin. Di ba? Kasi, sabihin mo lang, may mga nagsalita ng mga senador dati na sa tingin nila, mahina yung kaso kay VP Sara Duterte. Okay, given. Pero di ba, ilabas natin yan, daanin natin yan sa boto sa mismong impeachment trial. Makita natin lahat muna ang buong ebidensya. Makita muna natin ang buong sagot ng kampo ni VP Sara mismo na ilang beses na rin niyang sinabi, handa naman siyang sagutin at harapin itong mga paratang na ito laban sa kanya. So, hindi ko maintindihan bakit yung mismong pagsasagawa lang ng trial ayaw pang gawin. Kaya ako, hindi ko masisisi yung mga nagsasabi na posible nga na umiiwas sa na madama, di ba? Ayaw nilang malagay sa mapilitan silang pumili kung sino ba ang kikilingan. Ayaw nilang malagay sa pwesto na mapapanood sila araw-araw ng ating mga kababayan
at baka mahusgahan pati yung kanilang pagtindig bilang senator at senator judge. Pero kung yun ang dahilan, nakakalungkot naman, 'di ba? Kasi dahil lang ayaw mong malagay sa alangan politically, tatalikuran mo na yung trabaho mo sa ilalim ng konstitusyon. Nakakadismaya. So, kumbaga, Lalo na partner Jen, sa buong kasaysayan natin, hindi nangyari pa ito. Oo, kumbaga, they will be exposed to the court of public opinion. Yes. At ito nga, parang unang beses nga na hindi matutuloy itong impeachment case. Pero ito na siguro panghuling tanong ko sa inyo, attorney, no? Sa mata ng publiko, how do you think will this damage itong delay na to the Congress as an institution? Because we're already looking at a Congress as an institution, tapos may delays, and they're subjected to the court of public opinion. Ako, ang laki talagang tama nito sa kredibilidad ng ating Senado at mas nakakabahala doon sa buong kredibilidad ng impeachment process itself. Kasi ito, naipasa yung impeachment, overwhelming di ba? Mahigit 200 kongresista ang nag-endorse nito. Pero sa kabila nun, hindi tayo nagkaroon ng impeachment trial at kung masusunod ang mga ibang senador tulad nga ni Senator Bato de la Rosa na hindi natin masisimulan itong impeachment trial na ito. Ano na lang ang sinasabi nun tungkol sa proseso ng impeachment na ang pangunahing purpose niyan ay protektahan ng mga mamamayan, di ba? Depensa natin yan laban sa katiwalian galing sa mga matataas na opisyal. Ngayon, kung pati yan, hindi na natin maaasahan dahil pwede naman palang i-dribble at upuan ng Senado hanggang maubos ang oras at walang patutunguhan na hindi aabot dun sa makikita natin yung ebidensyang maipipresenta o yung sagot ng akusado, ewan ko pa kung saan tayo pupulutin kung yung ganyang klaseng napaka-importanting proseso ay pwede na lang ibaliwala ng Senado. Okay, nako, sayang, umiinit pa lang yung usapan. Pero again, maraming salamat po, Attorney Barry Gutierrez. At finally, napagbigyan niyo po kami dito sa Arangkada Balita. Again, sir, sana pag na-invite namin kayo, ay pwede po ulit kayo, sir. Magandang gabi po. Sana makaulit tayo. Salamat, Jack at Jack. Sige po. Heto na nga, tutuloy pa kaya o tuluyan ng tinulugan? Usap-usapan ngayon sa kanto, sa karinderya at sa kalsada. Aarangkada pa ba ang impeachment trial ni VP Sara o baka naman tumirik na sa Senado? Yan ang tanong ng bayan. Pakinggan natin ang kanilang masasabi. Parang dinidili ng dinidili. Si Coco Pimentel, ang sinasabi niya, dapat February pa. Bakit ngayon? Inurong na naman hanggang June 11. I think po matutuloy. Dinidelay po nila yung impeachment po. Opo, naniniwala akong matutuloy yung impeachment ni Sara Duterte kung wala nang magiging balakid o hadlang sa pagharap niya sa publiko. Opo, naniniwala po ako, pero mukhang matatagalan lang dahil mukhang nadidelay sa Senado. Hindi may tutuloy. Parang iniipit ng Senado yung impeachment. May alinlangan si Escudero, may sinasabi na pa-dribble-dribble lang daw ang lakad Kaya medyo alanganin yung impeachment. Sir Jack, tatanong ko sa'yo, para lang maintindihan natin yung analogy sa basketball. Ikaw nagbabasketball ka, di ba? Meron bang strategy na gano'n na i-dribble-dribble mo para madelay mo at manalo kayo? Meron bang gano'n? Parang walang gano'n ha? Para i-dribble. Well, kung yun, minsan ginagawa yun, pero definitely hindi sa ganitong klaseng usapin dahil seryosong usapan to. Tsaka alam mo, partner, ito na yung chance sana na malinis niya yung pangalan, di ba? Kung may akusasyon sa kanya, ito na yung forum niya para may maipagtatanggol niya yung sarili. Yun nga lang, ang problema din, niribol hanggang maubos yung oras. Yun na nga. So Yun parang ano na rin Kumbaga, this is a political move. It's a game. It's a game. It's a political game. So habang pinadidelay mo on your favor, and we know that, mas mapapaboran. Sa basketball ginagawa yun. Dinidribble mo hanggang maubos yung oras dahil lamang kayo. Yun. Ayun. Sige, sa aming pagbabalik, trabaho para sa K-12 graduates, siniguro ng DepEd at PCCI. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Tama bang ipagpaliban pa ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte? Yan ang tanong ng mga kongresistang nagpasimula ng impeachment kasunod ng desisyon ng Senado na ilipat sa June 11 ang pagbasa ng Articles of Impeachment.
Sino ba raw ang pinoprotektahan? Ang taong bayan o si Sara Duterte? May report si FMR Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Naglalagablab ang batikos ng ilang mambabatas sa desisyon ni Senate President Chis Escudero na ibagpaliban ang pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para kay Akbayan Representative Percy Sandania, malinaw ang mensahe. The public wants a trial. Even the impeached Vice President herself has signaled a willingness para harapin ito. So anong pumipigil sa Senado? Natatakot ba ang liderato kay Sara? Giit ng ACT Teachers Representative Franz Castro. Anong petsa na? It's been 4 long months. Saang banda ang fourth tweet dito? Tila tinulukuran na ng Senado sa pamumuno ni Senate President Chis Escudero ang tungkulin nito bilang impeachment court. Hindi rin pinalagpas ni Camarines Sur Representative Gabriel Bordado ang delay. Aniya, kailan pa naging rason ang kaginhawahan para isang tabi ang hustisya? The pursuit of justice and accountability must never take a back seat. Sa privilege speech, iginidibordado na ang integridad ng institusyon ang nakataya, lalo na 215 na ang pumirma sa impeachment articles na humantong sa Senado. Pero ayon sa ilang senador, kabilang si Senate President Escudero, may iba pa raw kasing priority bills na kailangan tapusin bago ang Senate de-adjournment ng Kongreso. Sa kabila nito, nanindigan si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na dapat matuloy ang paglilitis. Hindi po yun katanggap-tanggap kasi nga ang sabi nga natin, kailangan immediately or agad-agad magkaroon ng impeachment court, 'di ba? At matrial na ang Vice Presidente. Kasi hindi pa po yun na-fulfill ng Senado ngayon at garapalan yun kung hindi nila gagawin yun. Ang tanong ngayon, sa June 11, may mangyayari ba talaga? O maauwi lamang ito sa mas matagal pang paghihintay? Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Politika ang itinuturong nasa likod ng naantalang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bagamat nakapasa na sa Kamara ang Articles of Impeachment, mistulang nakapako sa Senado ang usad ng hustisya. At kung umabot ito sa 20th Congress or sa Korte Suprema, ano ang magiging epekto nito sa impeachment process at pananagutan sa gobyerno? Kasama natin ngayong gabi si dating kongresista at human rights lawyer, Attorney Nery Colmenares, para himayin ang legal at political implications sa nangyayari. Magandang gabi po, Attorney, and welcome po sa Arangkada Balita po. Good evening po. Opo. Attorney, una-una, ano yung naging reaction? Nakita ko yung kahapon, yung press con, kasama niyo yung mga complainants. Yeah. Ano yung mga nangyari ho doon yesterday? Yeah, well, actually, at that time, may ina-anticipate na ako na ganito. In fact, I mentioned during that press con na just in case there's a motion not to convene the impeachment court. Kasi iniisip ko, it's a motion not to convene or, to set aside the impeachment complaint, that I'd like to inform the Senate that's unconstitutional Kasi you cannot exercise a power na hindi binigay. Ang sinabi lang ng Constitution, pag may articles of impeachment, you convene the impeachment court, that's it. Pagkatapos no, wala ng papel ang Senado and the Senate has no power to dismiss an impeachment complaint. Kaya na medyo surprised pa rin ako kaninang umaga nang kumalat yung draft resolution na ganun nga, dinidismiss. So yeah, it's unconstitutional, not just the delay, but even the resolution, pag pinirmahan ng Senador. And I don't think any senator will sign that, Kasi they admit in that resolution na violate nilang human rights ni Sara Duterte by delaying it by 100 days. So parang sino senador ang magsasabi na, binayolate namin ang rights mo, di ba? Parang, so yeah, the delay itself is unconstitutional because the Constitution says, pag na-deliver ang impeachment, articles of impeachment, you have trial forthwith. Wala namang sinabing, maliban na lang kung recess kayo, walang sinabing ang gano'n ng Constitution. And to add to that lang, Jackie, nag-hold ba ng committee hearings ang Senado kung recess nila? Of course, yes. Nag-hearing kayo, tuloy-tuloy ang hearing ng House at ng Senate kahit recess. Bakit ito ayaw nyo hear, di ba? Parang,
That's really unheard of. Of course, you mentioned nga kanina, you anticipated this move. But you were surprised this morning na nagkaroon nga ng resolution for that de facto dismissal of this trial. Yeah, because that's the only thing that can, yung sabi ko, baka may mag-motion lang ba? That's why I wanted to preempt it, but then may na-file. Now, tingin ko naman, hindi naman nila, I don't think it will pass, no? So I really hope na ituloy nila ang impeachment trial. Pero tingin nyo, sabi ko rin bakang basa ko talagang nilik yung papel na yan to test kung ano yung magiging reaction ng testing public. the waters. Oo, kung testing. Anong tingin nyo sa ganitong klaseng move? Kumbaga sinadya talaga na ilik yan? Or ano po? If they're going to test it, then they know the result. I think the overwhelming yung public, whether Duterte or Marcos ka, I mean, whoever you are, talagang gusto mong maungkat kung saan ba talaga napunta yung, at the very least, yung 612 million. Yes. So, yun lang naman ang hiningi. And even Sara Duterte said na, gusto ko nga matuloy eh. Gusto niya yung bloodbath? Oo. So, ngayon, biglang may nag-file na i-dismiss. Parang ang nag-file ng motion to dismiss, hindi yung si Sara Duterte. Yung senador, di ba? Kung pipirma ng mga senador yan, parang yung judge yung nag-file ng motion to dismiss, hindi yung isang partido. Yun nga di ba ang sabi, bilang mga judge sa impeachment court, ang mo lang is acquit or impeach. Correct. Wala namang dismissal, di ba? Wala naman... technically, yes. You have to decide whether or not to convict or to acquit. Pero dismiss. But kahit paano pang sabihin nila, the Senate has no authority to do that. Only an impeachment court can decide on the disposition of the case after trial. Okay. So, I don't think even dismissal is... Kasi parang hindi kina-contemplate ng Constitution na may legitimate complaint, tapos i-dismiss mo na walang hearing. No, you hear the hearing, you hear the both sides, ang tingin ng Constitution, and then you decide after that. How are you reading this political move? We were talking kanina, yung itong contradicting statements. VP Sara wanted this to continue, pero Senator Bato, who is part of the Duterte, who won this midterm election, said, may testing sila na, resolution na, how about dismissal? How are you reading this political move? Ang Duterte kasi palaging ganun naman yun sila. They say something and then they say another thing. So, binabaliwala ko na muna yung mga statements na ganyan. But probably, tama, si Jack din na they're testing. In any case, whatever the reason for this resolution, it is unconstitutional. And even the cases cited there, yung Chincowe versus Andutan at yung Neri versus Senate, talagang only proves the opposite, na ang impeachment iba. Kasi yung sinasite niya ng mga kaso, in fact, hinighlight pa nila, the courts can dismiss a case. Hindi naman kayo court Senate kayo Di ba? Pangalawa, in Neri versus Senate, the day-to-day business of Congress terminates during the Senate years, and cannot go proceed to the next Congress. Yes, but it's a day-to-day business. It's a Precisely. day-to-day business. Impeachment is not a day-to-day business. Okay. Parang pag nag-constituent assembly kayo, you have to constitute yourself as a constituent assembly. Hindi ka pwede mag-propose ng amendments to the Constitution as Congress. Kahit pare-pareho kayong tao dyan, the powers are different. Pero yun nga nakita mo naman po yung magiging composition ng Senate. Yun, yes, di ba? the judges. Yung mga nanalo. Kasi nga, nagbibilangan na ng numbers nun eh. Kung nagkataon ba, sir, based sa nakikita nyo doon sa nanalo na Senate slate, makukuha ba yung numbers din kung nagkataon? Hindi ko alam. Pero sa ngayon, ang chances nila ngayon is better. Doon sa new Senate, baka mas lesser ang chances ng impeachment conviction ngayon, no? If you look at the votes naman. In any case, for me, the senators must decide on the basis of the evidence and the merits of the case. Yun nga, attorney. Sabi ko nga lagi ko tinatanong sa mga guest, paano mo kukumbinsihin yung isang, kumbaga, alam na niya yung magiging desisyon niya, pero ito ang tibay ng ebidensya. Paano mo ipipikit yung mata mo sa isang ebidensyang napakalakas na? Correct. In fact, sa Senate rules mismo, they're supposed to have political neutrality, not on their party affiliation, o kung sino nag-endorse sa'yo ng impeachment, anong election.
Yeah, So, yeah, ibig sabihin nyo, decide on the merit. Yun ang nakalagay dun eh. So, whatever your political affiliation, saan ka man, Duterte ka, Marcos, Lenny, whatever, doesn't matter. You decide on the merits. And the people expect that from senators. Yan. Oo. Kasi the senators gave Sara Duterte the confidential funds. Silang sa budget eh. Oo. Aren't you at least man lang worried na or concerned na hindi ma-explain kung saan niya ginastos? Power over the purse ang Kongreso. Kayo ang nagde-decide kung saan pupunta ang public funds. And here comes someone who spent it and will not explain it and you're not even worried or parang interested kung saan mo ginastos. Pero pag hearing ng budget, ang stricto-stricto nila, kayo ha, bakit saan nyo ba dinala ang pera? I don't see the logic here na parang takot na takot ang mga senador dito sa impeachment trial na to. Speaking of which, no, yung check and balance system, Jack, yun yung medyo naki-question ngayon. Kung hindi man matuloy itong impeachment trial, attorney, what do you think will happen? Bad signal yon, bad messaging yon. Kasi the message is you can get away with it. You see, impeachable officials are like gods. Unlike ordinary government employees and ordinary people who can be charged in court, removed from office anytime, di ba? Hindi sila ma-remove unless convicted. So kaya pwedeng mamihasa ang impeachable officials na we can, get money and not explain where it went and we can get away with it, right? So yun ang message dito eh. So in the end, siguro it's not only Sara Duterte who's on trial here. Also on trial is the Marcos administration. The Congress is on trial on what do they think of accountability and graft and corruption. Anong tingin nila sa posisyon nila sa paggastos o waldas ng public funds? So it's the integrity. Yes, that's on trial here dito, not just Sara Duterte. That's good point. Good point. Actually, marami pa akong gusto sana itanong. Siguro maganda magbuo na tayo ng GC. Para again, maraming salamat po, Attorney Nery Colmenares, sa sipag nyo pumunta dito sa studio po namin dito sa Arangkada Balita. And again, mabuhay po kayo. Sir, sana pag in-invite namin kayo ay available kayo ulit, sir. No worries. Definitely, pag-uusapan pa rin natin to as the day goes. Lalo siguro next week. Oo, marami-rami pa ang mangyayari. Sige lang, Jack. Sige, salamat po, Attorney. Salamat po. Mabuhay po kayo. Magandang gabi po. Maraming salamat. Makakaasa ang mga K-12 graduates ng mas mataas na tsansang makahanap ng trabaho. Nagkaroon kasi ng kasunduan ng Department of Education at Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sa ilalim ng memorandum, isasama na ang industry-based training sa senior high school curriculum simula ngayong pasukan. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layunin nitong pagdugtungin ang natutunan sa eskwelahan at ang mga kakayahang kailangan sa trabaho o negosyo. Pinalawig din ng DepEd ang bilang ng mga work immersion hours mula 340 naging 640. Kasabay nito, pinayagan na rin ng Civil Service Commission na makapag-apply sa first-level government jobs ang mga grade 10 at grade 12 graduates. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagsusulong ng 20 pesos kada kilong bigas bilang pangmatagalang programa sa ilalim ng administrasyong ni Pangulong Marcos. May report si Angela Babad. Sa isang high-level meeting kasama ang Department of Agriculture, inihayag ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kanyang suporta sa mga reformang magpapatatag sa 20 peso per kilo rice program ng Pangulo. Hindi lang ito ginhawa para sa mamimili, kundi tulong din sa mga magsasaka. Layunin ng panukala na tiyaking abot kaya ang bigas habang binibigyan ng suporta ang agricultural sector. Kabilang sa mga isusulong sa 20th Congress, ang mga panukalang amyenda sa Rice Tarification Law at ang pagbibigay ng regulatory power sa NFA para mapanatili ang presyo ng bigas. Kasama rin dito ang batas para sa livestock, corn, onion research center, seed industry at magpapalakas ng agri-extension services sa mga LGU. Dagdag pa ni Speaker Romualdez, ang murang bigas ay hindi dapat seasonal miracle, kundi araw-araw na realidad para sa bawat Pilipino. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Patuloy ang pagpapalawak ng hanay ng lakas CMD sa Kamara kasama ang mga bagong kongresista at lokal na opisyal mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Pinangunahan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang panunumpa sa partidong lakas CMD ng Cotabato 1st District Representative Edwin Cruzado sa isang simpleng seremonya sa opisina ng Speaker nitong Martes ng hapon.
Kasama rin sa nanumpa sina Representative Reynaldo Salvacion, Representative John Tracy Cagas, Representative Mauricio Domogan, Representative Leandro Leviste Abukay ng Abukay Bataan, Mayor Eric Martel at dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, kasama ni Representative Cruzado sa okasyon si Cotabato 3rd District Representative Alana Samantha Santos. Dumalo rin sa seremonya sina Deputy Speaker Tony Pet Albano, Agusan del Norte 1st District Representative Jose Joboy Aquino, Majority Leader Manix Delipe at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza. At sa aming pagbabalik, Celebrity Reservist tampok sa musical event para sa pagtataguyod ng soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Hindi kinansela kundi ipinagpaliban lang. Yan ang paglilinaw ng Department of Transportation sa issue ng EDSA Rehabilitation Project. Aabot sa 15 bilyong piso ang kabuuang halaga ng proyekto ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon. Nilinaw din ng kalihim na hindi kanselado ang proyekto kahit ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang buwang delay. Anya, gusto lang ng Pangulo na mas mapabilis at maayos na implementasyon kaya muling ipinag-aaralan kung paano ito ipatutupad. Target na matapos ang proyekto sa loob ng 6 na buwan imbes na 2 taon. Samantala, magpapatupad ng mga reforma sa patakaran sa road safety. Si Transportation Secretary Vince Dizon, aminado si Dizon na maraming pagkukulang sa mga regulasyon kaya't nakakabahala ang pagdami ng bilang ng mga sakuna sa kalsada. Kabilang narito ang inspeksyon sa mga sasakyan at pagbibigay ng lisensya sa mga driver. Pinunad din niya ang aniyay mahinang pagpapatupad ng mga polisiya ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Posible umanong lumala ang sitwasyon kung hindi ito agad maaksyonan, lalo na't dumarami ang mga aksidente at marami ang namamatay sa mga ito. Nabinbin na naman ang EDSA Rehab at hindi na rin tuloy muna ang odd-even scheme pero ang No Contact Apprehension or NCAP ay tuloy pa rin. Kaya ang mga motorista naguguluhan sa tila urong-sulong na aksyon ng pamahalaan. At para pag-usapan yan, pati na rin ang plano ng mga local government units sa pagpasok ng tag-ulan at pasukan sa eskwelahan ng mga bata. Makakausap natin ngayon, walang iba kundi ang Presidente ng Metro Manila Council at San Juan City Mayor, Mayor Francis Zamora. Magandang gabi po, Mayor. Welcome po sa Arangkada Balita. And of course, congratulations po. Oo nga, congratulations, Mayor. Yes, magandang gabi, Jack at Jackie. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Opo. Doon po sa MMC, paano ho itong nyo tinanggap yung sinabi na hindi muna tutuloy ang EDSA Rehabilitation po? Yes, Jack, siguro bago ko sagutin ang iyong katanungan, is kung ipaalam sa inyo na nung isang araw po ako ay naglabas ng isang pahayag kung saan sinusuportahan po nga natin ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pansamantalang suspendihin muna ang EDSA rebuilding. No? I will call it rebuilding dahil hindi ho ito basta rehabilitation, rebuilding po talaga siya. At ang temporary suspension nga po ay bunga ng paghahanap ng ating Pangulo ng teknolohiya o paraan kung saan mas mapapaiksi nga po ang pagsasaayos ng EDSA. So tayo po ay nagbibigay ng suporta rito dahil tama nga naman po, no? Kung 2 years po siya, talagang masyado matagal. Mahabang panahon po yun. At kung meron naman pong mga available technology na pwedeng gamitin upang mapaiksi ang panahon ito at kung talagang merong paraan na matapos ito sa loob lamang ng 6 na buwan, of course, mas pabor po yan sa lahat ng motorista. Ito, Mayor, ito yung pinag-uusapan sa social media when we posted this online, na meron na yung mga nag-decide ng buhay nila for the next 2 years because of the decision that was made like weeks ago or tapos biglang nagbago. So how do you deal with this kind of problems na dito na namin nilagay yung decision namin because you were gonna close EDSA eh? Well, kung titingnan niyo naman po, ang Pangulo naghanap talaga ng paraan na
maging less ang effects sa ating mga mamamayan. And of course, 2 years compared to, let's say, 6 months or 9 Yes. months or even 1 year. Kumbaga, malaking bagay pa rin yun. So, temporary lang naman po ito. Ang sinabi naman po ni Pangulong Marcos ay maghanap ng teknolohiya, maghanap ng paraan at binigyan nga po ng 1 buwan ang ating mga national government agencies. At sinabi nga po ni Pangulong Marcos, go back to the drawing board, look for other ways to be able to do this in a shorter span of time. So, tayo po, of course, bilang mayor ng San Juan at bilang Metro Manila Council President, we adjust to the situation. Kumbaga, kung dapat nga magsisimula yung rebuilding at biglang naantala po ito, then we have to wait kung ano bang magiging desisyon ng national government. But again, San Juan was ready. In case nga nagsimula na ang rebuilding, kami po ay handa naman. Una-una, marami po tayong mabuhay lane sa San Juan. Ang ating lungsod po ay geographically in the heart of Metro Manila. So marami po talagang dumadaan ng mga sasakyan sa atin. Next, binuksan na po natin ng Green Hills West Crame Connector Road. Ito po isang bypass road kung saan from the heart of Green Hills, you can go to EDSA going towards Quezon City, Cubao without having to turn sa Ortigas or Annapolis anymore. So binuksan po namin itong kaling ito a few months ago at malaki yung naging kabawasan po sa oras ng pagbiyahe towards Green Hills, which is our main commercial district. So, of course, yung paglatag natin ng ating mga traffic plans, ating mga traffic enforcers, yun naman po ay in place. So, in case talagang magsimula ng ang rebuild ng EDSA, ay handa naman po tayo. And Mayor, ganito, yung odd-even, hindi natuloy, yung NCAP tuloy. Pero may mga nagsasabi nga, I think that was Congressman Gutierrez, sinasabi niya, yung NCAP ay isang first world policy para sa isang infrastructure natin ay third world. So paano nga ba natin yan, sir? Kailangan natin definitely siguro ayusin din. Kasi nga, di ba, maraming yung kulang sa pintura, kulang sa signages. Ano masasabi nyo dito? Yes, okay yung NCAP na disiplina eh. Correct. Pero kailangan sumabay din yung infra natin. Yes, ako po, again, ang San Juan po, 2 years ago, we were about to implement NCAP. Kaya lang, naglabas nga po ang Supreme Court ng TRO. Of course, we respect the Supreme Court. So, hindi ho namin yan na-implement. Pero again, yung disiplina po talaga. At kung titingnan nyo nga yung data, no, just the past few days, from the first few days ng NCAP up to now, nakita nyo talagang bumaba nga ho ang bilang ng mga traffic violators. Dahil alam po nila na kahit walang physical traffic enforcer on the roads, binabantayan po sila ng mga cameras nito. Yes, maraming mga issues na kailangan pang ayusin, but notwithstanding all of this, no, alam natin na talagang ang NCAP ay makakatulong. So tama po, maraming mga kailangan pa hong ayusin. That's why nga ho, naglabas ang Supreme Court ng TRO in the first place, because even if maganda nga ho yung kakalabasan ng NCAP, meron pang mga bagay na dapat niyang i-improve pa. Hindi naman natin sinasabing perfect ang NCAP sa ngayon. Even MMDA has said that they are willing to adjust certain policies. Halimbawa nga, ngayon, kung nahuli ang isang sasakyan, ngunit ang sasakyan ito ay nabenta na pala at hindi pa nalilipat yung ownership sa bagong may-ari, ang tatanggap ng violation ay yung dating may-ari pa. So again, LTO, I believe we'll have to adjust yung anumang mga guidelines nila, ano ba yung duration na meron tayo para ilipat ang ownership na sasakyan. So, ito yung mga konting mga issues na kailangan pong ayusin. But overall, kung titingnan mo yung essence ng NCAP, malaking tulong po talaga ito. Dahil kung kayo po, tanungin ko, kung madaling araw na at walang traffic enforcer, diba, magdadalawang isip ba tayo na mag-beat the red light o pumasok sa one-way? Di ko ba minsan kasi... Totoo, actually totoo yan, no? Well, sorry, I mean, so personally ako, sabihin ko dati, minsan may katulad doon, may kailangan akong lakad na pero coding ako. Minsan umi-style ako, hindi dikit ako dun sa harap na sasakyan para hindi ako makita ng MMDA na traffic enforcer. Inamin ko naman eh. So didikit ako para hindi makita yung plate number. Pero Hello, ngayon, Chairman Don naisip ko, naku, baka naman kita ko ng CCTV, may NCAP ako. So nandun yung Ito naman siguro bilang road safety advocate, Mayor, and I've been covering transportation for a long period of time. I know that NCAP, yung EDSA rebuilding, yung odd-even, are all for road safety. But ready ba yung infrastructure natin? Ready ba yung policies natin for this? Para mas maging safe yung roads natin? Oh, actually,
again, kung titingnan ninyo, meron bang makakatanggap ng traffic violation from NCAP kung hindi sila nag-violate? Di ba? Yun nga yung madalas kong sinasabi, huwag kayong matakot na makatanggap ng violation kung hindi naman kayo nag-violate ng traffic. So, that's why you have cameras. Ito po ay ebidensya. Remember, you can contest yung violation. Kung sa palagay nyo, hindi naman talaga kayo nag-violate, pwede nyo i-contest yan. In fact, kung nakapag-implement nga kami sa San Juan, meron tayong Traffic Adjudication Board. So you can say, I am contesting this violation, review natin yung footage. At yan naman po ay CCTV footage. Pag makita naman po talaga na nag-beat the red light po ako, at yan, naka-video, then talaga nag-violate tayo. Ngayon, kung hindi naman tayo nag-violate, wala tayong dapat katakutan. So ako po, again, it is a mechanism for better discipline amongst our motorists. Ito naman po talaga, walang pinakaiba ito, Jackie at Jack. Halimbawa, mga establishmento, bangko, restaurant, tindahan. Di ba, pag merong CCTV, nakalagay, CCTV, di ba, medyo, ingat ka sa ginagawa mo kasi alam mo binabantayan ka, walang pinakaiba yan. Ito naman, ang habol natin, maging mas maingat ang mga motorista. Kahit na madaling araw na, doon tayo sa speed limit, huwag tayo papasok sa one-way, huwag tayo mag-violate ng traffic. Again, we often complain, maraming aksidente sa ating mga kalye, dahil ito yung mga tinatawag na kamote drivers. Diba? So kung wala kayong kasalanan, kung hindi kayo kamote driver, katulad ni Mayor, huwag kayong matakot. So, Mayor, sayang nga, sabi ko, katulad kanina sinabi ko, sayang marami pa tayong gusto tanong. Umiinit pa lang yung usapan. Pero Mayor, again, salamat po sa pagpasyal nyo dito sa Arangkada Balita. Hopefully, ma-invite namin kayo ulit at hindi kayo nadala sa maliit na oras. At hindi kayo na-traffic papunta dito. Hindi na traffic. Mayor, congratulations and good luck po sa itong next term. And of course, bilang head ng MMC, is sana maging good luck maayos dahil marami kayong gagawin. Yes, oo. Mabuti na rin lang yan ang problema nyo, EDSA at hindi impeachment. Again, maraming salamat po. Magandang gabi po. Mabuhay po kayo, Mayor. Salamat po. Ito, mas juicy to. Ayan. Usapang hiwalay na ba o sila pa ba? Yan ang may init na tanong ngayon sa showbiz ugnay ng ilang celebrity. Una na dyan ang hiwalayan daw ni na Gerald Anderson at Julia Barreto. Narito ang report ni DJ ID Wow. Sinagot mismo ni Gerald sa kanyang online interview sa Tony Talks ang mga naglalabasang issue sa umano'y hiwalayan nila ni Julia. No, we're okay. So it's not true? No. Parang nag-erase daw ng photos? Hindi. Actually, ganyan sa showbiz. Diyan ang sasabihin ko. Inuunahan kanila. Inuunahan kanila. And then, doon yung basihan. Naka-follow ba? Naka-unfollow ba? Andun yung pictures, wala yung pictures. Nakakalungkot na yun na yung basihan, no? Yan ang malinaw na sagot ng aktor na si Gerald Anderson sa isyung hiwalayan daw nila ng 5-year girlfriend niyang si Julia. And if there's anything, mas deeper daw ang estado ng kanilang relationship. Kahit pa nga raw halos 7 taon ang agwat ng kanilang edad, masasabi niyang mature at napakamapagmahal na partner ni Julia. Ito pa nga ang isa. Ilang linggo na ring laman ng mga showbiz usapan sina Bea Alonzo at negosyanteng si Vincent Co. Ang dalawa, ilang beses nang naispatang magkasama. Sa isang reposted photo ni Heart Evangelista, nakaakbay ang negosyante. Habang nakahawak naman sa braso niya ang aktres, makikitang nakatayo sa likuran ni Bea si Vincent. Bago ito, may ilang pagkakataon na ring naispatan ang dalawa na magkasama, gaya ng larawang ipinost ng vlogger na si Michael C. Wala pang formal na pahayag sina Bea o Vincent tungkol sa totoong relasyon nila sa isa't isa. Ako si DJ ID Wow, umaarangkada sa Showbiz Balita. Ayan, kaya partner, mag-ingat sa mga Pag-usapan akbay-akbay. Pag-usapan natin yan. Yung mga picture na may mga akbay, kaya yan ang mga balitang umaarangkada ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako si Jackie Manabal. At ako naman po si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.